Isang propesor ng genetika ang paulit-ulit na nag-clone ng kanyang asawa hanggang makuha niya ang eksaktong bersyon na minahal niya. Ipinaliwanag ni Professor Badow sa kanyang asawang si Cell na isa lamang siyang clone ng isang taon na siyang pumanaw. Ayaw maniwala ni Cell sa kanyang narinig, kaya dahan-dahan siyang umatras, na nauwi sa kanyang pagkahulog mula sa pasukan ng ATEC. Bago mangyari ang malungkot na pangyayaring ito, nag-alinlangan si Badow na mag-propose kay Cell, na nobya pa lamang niya noon. Sinubukan niyang isara ang kahon ng singsing malapit sa kanyang tainga upang gisingin siya, ngunit nanatiling tulog si Cell. Dahil dito, nagdesisyon si Badow na magluto ng agahan ngunit paulit-ulit niyang itinapon ang mga nasunog na pancake hanggang makagawa siya ng perpektong pancake. Matapos nito, sinurpresa niya si Cell ng agahan. Gayunpaman, bago pa man niya mailabas ang proposal, nagpaalam si Cell na pupunta sa banyo, na ikinabahala ni Badow. Sinundan niya ito at nagtanong kung pwede siyang pumasok para magbahagi ng isang bagay, at sumagot si Cell na okay lang kung hindi ito makapaghintay. Pumasok si Badow at nag-propose, at naisip ni Cell na ito'y sweet at cute, ngunit natawa siya at sinabing walang ibang babae ang tatanggap ng proposal sa ganoong sitwasyon. Ngumiti si Badow at sinabing masaya siya na si Cell ang tinanong niya. Kinahapunan, nagpunta si Cell sa kanyang glass-blowing studio para magtrabaho. Tinanong siya ng kanyang kaibigang si Camille kung paano siya prinoposean ni Badow, at inamin ni Cell na hindi ito katulad ng pangarap niyang proposal sa isang bouncy house, ngunit ito'y intimate, sweet, at spontaneous. Samantala, nagbigay si Badow ng kanyang mga lektura sa isang lokal na unibersidad, at isang estudyante na nagngangalang Emma ay tila may pagkagusto sa kanya. Pagkatapos ng klase, tinanong siya ni Emma kung kailangan niya ng lab assistant, ngunit magalang siyang tumanggi. Makalipas ang ilang panahon, ikinasal na sina Badow at Cell. Matapos nito, inayos nila ang mga papeles para sa kanilang insurance sakaling may mangyaring masama sa isa sa kanila. Isang araw, habang nagtatrabaho si Cell sa studio, tinawagan siya ni Badow at sinabing nagluluto siya ng hapunan. Habang sila'y nag-uusap, lumabas si Camille. Gayunpaman, hindi na nakauwi si Cell dahil nasunog ang studio matapos tumalsik ang isang piraso ng uling mula sa pugon papunta sa isang tumpok ng dyaryo. Nadyam ang pinto, kaya hindi siya nakalabas, at ito'y humantong sa kanyang pagkawala. Ilang araw pagkatapos, isinagawa ang libing ni Cell, at naalala ni Badow kung paano sila unang nagkita sa isang art museum. Nakatago siya sa likod ng isang hanay ng mga vase, at nakita siya ni Badow sa mga maliit na puwang, humahanga sa kanyang magandang ngiti. Hindi niya makalimutan si Cell ng ilang linggo, kaya bumalik siya sa museo at binili ang vase na hamarang sa kanyang paningin. Ito ang naging dahilan kung bakit unang nakita ni Cell si Badow. Kalaunan, gagamitin ni Badow ang vase na iyon para ilagay ang abo ni Cell. Matapos ang misa, inaliw siya ng kanyang mga kaibigan upang pag-aanin ang kanyang nararamdaman. Ngunit pag-uwi ni Badow, nalugmok siya sa kalungkutan at paulit-ulit na tinatawagan ang telepono ni Cell para marinig ang kanyang boses sa voicemail. Pinanood din niya ang kanilang wedding tape. Sa mga sumunod na araw, hindi magawang puna ni Badow ang proof of death form ni Cell dahil ang pagpirma nito ay nangangahulugang tinatanggap niya ang pagkawala ni Cell. Isang araw, habang papirma na siya, isang eksperimento sa kanyang laboratorio ang nagbigay alam na matagumpay at kumpleto ang kanyang clone ng project. Tinigilan niya ang kasalukuyang gawain at inilabas ang cloned mouse, ngunit habang nilalagay ang daga sa isang kulungan, bigla siyang nakaisip ng ideya. Pag-uwi, nakita niyang may buhok na naiwan sa brush ni Don. Kinuha niya ito at dinala sa kanyang lab, ngunit bago siya magsimula sa pag-clone sa nawalang asawa, tinihil niya ito. Kinabukasan, nagkwento siya tungkol sa problema ng growth rate sa cloning dahil hindi man lang sila makapagpatubo ng isang organ sa loob ng ilang buwan. Narinig ito ni Emma at iminungkahi na gamitin ang Werner syndrome para pabilisin ang proseso ng pagtanda. Dahil dito, tinanong niya kung gusto pa ni Emma maging kanyang lab assistant, at pumayag siya. Agad niyang tinapos ang klase, na ikinagulat ni Emma. Dumiretso sila sa lab ni Badow, ngunit bago siya pinapasok, sinabi ni Badow na magiging ethically ambiguous ang kanilang eksperimento. Sumagot si Emma na handa siyang sumuong para sa progreso. Nagsimula si Badow sa cloning, at napagtanto ni Emma na isang tao ang kanyang eco-clone. Binalaan siya ni Emma na bawal ito at maaaring mawalan siya ng trabaho. Nang makitang tutol si Emma, pinapaalis siya ni Badow, na nagdulot ng guilt kay Emma. Sa uli, tinulungan pa rin siya ni Emma. Napansin ni Emma na mabilis na lumalaki si Cell, ngunit binaliwala ito ni Badow. Ilang minuto pa, natapos na ang clone ni Cell, at agad niya itong dinala sa kotse. Habang nasa biyahe, binalaan siya ni Emma na kailangan niyang turuan si Cell kung paano mabuhay muli, ngunit ayaw muna niya itong isipin. Napansin ni Badow na mabilis na tumanda si Cell.
Nalaman niyang hindi niya na-normalize ang growth rate na siyang binalaan ni Emma. Di nagtagal, nawala si Cell dahil sa katandaan. Ilang araw matapos nito, sinubukan nilang muli ang eksperimento, ngunit ngayong beses, sinubukan muna nila ito sa mga daga. Pinayagan ni Badow si Emma na mag-clone ng daga gamit ang mas mabagal na proseso. Gayunpaman, kinuha ni Emma ang sample mula sa isang clone, na nagresulta sa pagsabog ng daga sa kanyang mukha. Sinabi ni Badow na hindi pwedeng mag-clone ng clone. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit silang sumubok ngunit nabigo ng ilang beses. Nalaman nila na maaaring day-in ang growth process ni Cell sa loob ng 3 buwan, kaya sinimulan nilang i-clone siya bilang sanggol. Hindi alam ni Badow, si Jepoy, ang insurance agent, ay may duda sa pagkawala ni Cell, lalo na't nawala siya ilang linggo lamang matapos bilhin ni Badow ang $1 million insurance. Dahil dito, nagdesisyon si Jepoy na bantayan si Badow at nakita niyang may dala itong sanggol papasok sa bahay, ang clone ni Cell. Makalipas ang ilang araw, lumaki si Cell bilang isang batang babae at natutong kumilos. Sa isang pagkakataon, itinuro niya ang vase na naglalaman ng abo ng tunay na Cell, kaya dinala ito ni Badow sa atap para mabawasan ang kanyang konsensya sa ginagawa niya. Lumipas ang mga araw, at patuloy na lumaki si Cell, habang palihim na inoobserbahan sila ni Jepoy. Ngunit nang maabot niya ang adulthood, nagsimulang mag-deform ang kanyang mga ngipin. Naramdaman din ni Badow na parang nag-aalaga siya ng anak kaysa sa muling pagkakaroon ng kanyang asawa, dahil medyo magaspang kumilos si Cell. Gabing iyon, nagdesisyon ang mga magulang ni Cell, sina Rebecca at Harold, na bisitahin si Badow. Samantala, napansin ng clone ni Cell na hindi siya normal dahil nalaglag ang kanyang mga ngipin, at mas mabilis ang paglaki niya kaysa kay Badow. Dahil dito, nagdesisyon si Badow na sabihin sa kanya ang katotohanan at dinala siya sa atap kung saan naroon ang abo ni Cell. Samantala, dumating ang mga magulang ni Cell. At si Rebecca ay naglibot sa bahay matapos hindi sumagot si Badow. Ngunit nasilip niya si Cell mula sa attic, at lubos siyang natakot, kaya sinabi niyang gusto niyang umuwi na sila ni Harold. Sa attic, ipinaliwanag ni Badow kay Cell kung paano siya nawala, ngunit nahirapan itong tanggapin ang katotohanan. Umatras siya habang patuloy na nagpapaliwanag si Badow, ngunit nauwi ito sa kanyang pagkahulog at pagkawala. Matapos nito, mahinahong itinapon ni Badow ang labi sa furnace, at malungkot na pinanood muli ang kanilang wedding tape. Ilang araw ang lumipas, nagpunta siya sa isang therapist at ikinwento na nanaginip siya tungkol sa pag-clone ng kanyang asawa, ngunit hindi na ito katulad ng dati. Ipinaalala ng therapist sa kanya na ang genetika ay maliit na bahagi lamang ng kung sino tayo, at ang tanging paraan para manatiling pareho si Cell kahit na maklone siya ay kung pinalaki siya ng sarili niyang mga magulang. Dahil dito, binisita ni Badow ang mga magulang ni Cell at sinabing maaari niyang ibalik ang kanilang anak kung ika-clone niya ito. Ngunit sinampal lamang siya ni Harold. Kinabukasan, tinanong ni Badow si Emma kung maaari niyang palakihin ang clone, ngunit tumanggi siya. Dahil dito, nagalit si Badow at inamin na siya ay naging sobrang demanding. Ito'y nagpaawa kay Emma, kaya sa huli, pumayag na siya. Habang pinalalaki ni Emma ang clone ayon sa pagpapalaki ng mga magulang ni Cell, nagsimulang muling makihalubilo si Badow sa kanyang mga kaibigan. Makalipas ang ilang buwan, dinala ni Emma ang ganap na lamaking clone ni Cell sa bahay ni Badow, ngunit ito'y naging pasaway at hindi mapakali. Habang magkasama sila, nahirapan ang clone na mag-adjust, at unti-unting napagtanto ni Badow na malayo ito sa kung sino ang kanyang asawang si Cell. Gayunpaman, sinubukan pa rin niyang mag-propose sa kanya, ngunit tinanggihan siya ni Cell. Kinahapunan, nakiusap si Badow kay Emma na ibalik si Cell, ngunit tumanggi si Emma sa ideyang iyon. Hindi nila alam na naririnig ni Cell ang kanilang usapan, at labis siyang nalito sa kanyang layunin kaya tinapos niya ang kanyang sarili. Walang magawa, itinapon nila ang labi. Pagkatapos nito, inilagay ni Badow ang abo ng clone sa isang hiwalay na vase, at inaliw siya ni Emma. Ngunit balak pa rin ni Badow na i-clone muli si Cell, ngunit sa pagkakataong ito, ibang tao ang magpapalaki sa kanya. Ilang araw ang lumipas, dinala niya ang baby clone kay Camille at hiniling na palakihin si Cell sa loob ng 4 na buwan. Medyo naasiwa si Camille sa kanyang kahilingan, ngunit pumayag siya. Ibinigay ni Badow ang listahan ng mga dapat gawin ng clone para makuha nito ang personalidad ni Cell. Ngunit sinabi ni Camille na mag-propose si Badow kay Cell sa isang bouncy house sa pagkakataong ito, dahil ito ang totoong gusto niya. Ipinilit din niyang hayaan si Cell na maranasan ang prom dahil isa itong mahalagang yugto sa kanyang buhay. Sa kasamaang palad, nang hayaan nila siyang mag-prom, umuwi siya kasama ang kanyang date na si Peter, at labis siyang na-in-love dito kaya tumanggi siyang sumama kay Badow. Kinabukasan, ipinahayag ni Badow ang kanyang pagkadismaya kay Emma. Sinubukan ni Emma na ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit binaliwala ito ni Badow.
Sinubukan niya muling i-clone si Cell, ngunit pinigilan siya ni Emma dahil buhay pa ang isa pang clone. Ilang araw ang lumipas, nagbigay ng exam si Bado sa klase, ngunit sobrang naapektuhan siya ng kanyang nabigong eksperimento kaya't nauwi siya sa pagsigaw sa isang estudyante. Matapos nito, nagalit si Emma sa kanya at sinabing kailangan niyang kontrolin ang sarili. Nag-argue si Bado na hindi naiintindihan ni Emma ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay, ngunit sinabi ni Emma na naiintindihan niya ito. Gabing iyon, sinubukan ni Bado na makipag-ayos kay Emma, at hinikayat siyang magbahagi ng kanyang kwento. Ikinwento ni Emma na nawala ang kanyang ama matapos mabaygo na makakuha ng heart transplant. Sinabi niyang binabago ng pagkawala ng mahal sa buhay ang isang tao. Kalaunan, pumunta si Bado sa bahay ni Peter, ngunit nagbanta si Peter na tatawag ng pulis. Hindi natakot si Bado dahil alam niyang kukunin lamang ng pulis si Cell. Nag-alok siyang tulungan si Cell, alam niyang nakikita rin ni Peter ang mabilis nitong paglaki, na maaaring kontrolin gamit ang gamot. Sinabi ni Bado kay Cell na mayroon siyang Werner syndrome at mawawala siya kung hindi siya tutulungan. Ngunit nangangahulugan ito ng pag-iwan kay Peter, kaya hinalikan siya ni Cell sa harap ni Bado, at sinabing mas gugustuhin niyang gugulin ang kanyang huling mga minuto kasama si Peter. Sa kabilang banda, desperado si Peter na iligtas si Cell, kaya humingi siya ng tulong kay Bado. Galit sa kanyang nakita, nagkunwari si Bado na tutulungan sila ngunit binigyan niya si Cell ng ikawawalan nito. Nagpanggap siyang nakikiramay at bumalik sa kanyang laboratorio. Ngunit nang marinig ni Emma ang ginawa ni Bado, labis siyang nainis. Sinigawan niya si Bado, sinasabing hindi niya muling maibabalik si Cell dahil tuluyan na siyang nawala. Hindi man lang natinag si Bado, kaya napagtanto ni Emma na hindi na ito titigil. Bago siya tuluyang iwanan, ipinahayag ni Emma ang kanyang pagkadismaya at pakiramdam na nagamit lamang siya. Pagkatapos, niyakap niya si Bado at nagpaalam. Kahit iniwan siya, muling i-clone ni Bado si Cell, at sa pagkakataong ito, hiningi niya ang tulong ng kaibigang si Juan na palakihin ang clone. Ngunit hindi nito natupad ang mga inaasahan ni Bado, kaya gumawa siya ng panibagong clone, na nauwi rin sa isa pang nabigong eksperimento. Hindi alam ni Bado, palihim na pumasok si Emma sa kanyang laboratorio at gumawa ng clone, na iniwan niya sa isang ampunan. Makalipas ang ilang buwan, nagkunwari siyang mag-aampon, at doon napag-alaman na kinlon niya si Bado, na ngayon ay isang ganap na lalaki pero may isip ng bata. Nagtaka ang madre kung bakit pinili ni Emma si Bado, pero pinayagan niya pa rin itong umalis. Habang pauwi na sila ni Bado, nadaanan nila ang isang insurance company. Napansin ito ni Jepoy kaya tinawagan niya si Bado, gustong makipag-usap. Ngunit hindi siya nakilala ng clone, na ikinabahala ni Jepoy. Samantala, hawak ni Bado ang huling hibla ng buhok ni Cell at nanalangin na sana magtagumpay na ang clone na ito. Ngunit ang clone na ito ay naging lasengga, kaya nilagyan niya ng ketchup ang kanyang inumin. Pagkatapos, inilagay niya ang abo nito sa isang vase at inilagay ito sa atap kasama ang iba pang nabigong clones. Kinabukasan, pumasok si Jepoy sa isang lecture ni Bado at sinubukang kausapin siya pagkatapos ng klase. Iniisip ni Bado na tungkol ito sa insurance money, kaya diretsong sinabi niyang hindi siya interesado rito. Napagtanto ni Jepoy na kilala siya ni Bado, kaya mas lalo siyang nagduda. Kinahapunan, mas lalong naging desperado si Bado na ibalik si Cell. Dahil dito, gumamit siya ng sample mula sa isang clone, ngunit gaya ng inaasahan, sumabog lamang ito. Samantala, ipinaalam ni Jepoy sa mga magulang ni Cell ang pagbili ni Bado ng milyon-milyong halaga ng life insurance bago pa man nawala si Cell. Hindi agad naintindihan ni Harold ang ibig sabihin nito, pero inisip ni Rebecca na maaaring nakakulong ang espiritu ng kanilang anak mula nang makita niya ito sa atap ni Bado. Kinabukasan, hinarap ng mga magulang si Bado, at sa wakas, inamin niyang kinlon niya si Cell. Bagaman ipinaliwanag niyang walang saysay ito, nakiusap si Rebecca na subukan muli, desperado siyang maibalik ang anak. Dahil dito, nagsama sila para maghanap ng sample at natagpuan nila ang isang hibla ng buhok ni Cell. Habang nagsisimula si Bado sa pag-clone, palihim na pumasok si Jepoy sa bahay at nadiskubre ang mga labi ng ngipin sa furnace. Samantala, dinala ni Bado ang baby clone kina Rebecca at Harold, at lubos silang natuwa na muling makasama ang kanilang anak. Pag-uwi ni Bado, hinarap siya ni Jepoy, na iniisip na pinik niya ang pagkawala ng asawa para makuha ang insurance money. Naisip ni Jepoy na na-in-love si Bado sa kanyang assistant, at nang malaman ni Cell, tinapos niya ito. Sinubukan ni Bado ipaliwanag ang kanyang panig, ngunit tumanggi si Jepoy na makinig. Sinabi ni Jepoy na bigyan siya ni Bado ng inumin, at itinuro nito ang bote na may halong ketchup. Naramdaman ni Bado na nasa alanganin na siya, kaya nagdesisyon siyang bigyan ito ng inumin.
Sinabi ni Jepoy na aprubahan niya ang insurance claim at mananatiling tahimik kung ibibigay ni Bado ang pera. Nagkunwaring sumang-ayon si Bado, alam niyang malapit nang matapos ang banta. Totoo nga, nawala si Jepoy. Bago gawin ito, kinuha ni Bado ang sample ng kanyang DNA at gumawa ng clone para maitago ang ginawa niya. Tinawagan niya ang pulis at isinuko ang clone. Makalipas ang ilang buwan, dinala ni na Rebecca at Harold si Cell kay Bado, at eksaktong kamukha ito ng tunay na Cell. Dahil pinalaki siya ng kanyang mga magulang, nakuha niya ang mga ugali at hilig ni Cell. Ngunit nang sabihin ni Bado na mahal niya si Cell, sumimangot ito at sinabing hindi niya siya mahal. Nagpilit si Bado na mahal siya nito, at sigurado siyang alam niya ito nang higit pa sa sinuman. Ipinaliwanag niya pa ang lahat sa pamamagitan ng pagdala kay Cell sa attic, kung saan sinabi niya ang katotohanan tungkol sa kanyang pag-iral. Ngunit hindi ito matanggap ni Cell, kaya umatras siya. Bago siya muling mahulog, hinayla siya ni Bado, ngunit aksidente niyang nabasag ang vase kung saan naroon ang abo ng tunay na Cell. Habang naglilinis, napansin ni Cell ang larawan ng kasal ni Bado at Cell, at itinuro niyang magkaiba ang hitsura ni Bado doon. Hiningi ni Cell na umuwi na siya. Kinabukasan, bumisita si Bado sa kanyang therapist, at napagtanto niya na hindi siya makaka-move on kung hindi niya bibitawan si Cell. Dito siya nagising sa katotohanan, kaya pag-uwi niya, pinalaya niya ang clone. Ibinalik niya ito sa kanyang mga magulang at inilibing ang abo ng tunay na Cell sa sementeryo. Pag-uwi niya, natanggap niya ang milyon-milyong dolyar mula sa insurance. Isang araw, nakikipaghalikan si Emma sa clone ni Bado nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula kay Bado. Sinabi nitong nagtagumpay siyang makagawa ng clone na eksaktong katulad ni Cell, pero kahit hindi siya nito mahal, ayos na siya doon. Gusto na niyang magtrabaho kasama si Emma, ngunit tumanggi ito dahil abala siya sa kanyang thesis. Dahil dito, tumakbo si Bado sa library ngunit nahuli niya ang kanyang clone na nakikipaghalikan kay Emma. Sinapak niya ito, ngunit agad niyang napagtanto kung sino ito. Matapos nito, ipinaliwanag ni Emma na ginawa niya ang clone dahil mahal niya si Bado. Habang inaayos nila ang kanilang pagkakaibigan, nag-isip sila kung ano ang gagawin sa clone. Ipinakilala ni Bado ang kanyang clone sa clone ni Cell, at agad silang nag-click. Ibinigay rin niya ang insurance money kina Rebecca at Harold upang makapaglipat sila sa isang lugar na walang nakakakilala sa mga clone. Bago umalis, nagpaalam si Bado kay Cell, at ibinigay ang singsing sa kanyang clone. Makalipas ang ilang buwan, nakapagtapos si Emma at mas nakilala pa si Bado. Gabing iyon, nagluto si Bado ng hapunan para kay Emma, at unti-unti silang nagiging mas malapit. Samantala, nag-propose ang clone ni Bado kay Cell sa isang bouncy house, na itinuro ni Bado sa kanya. Tinanggap ito ni Cell, at nagpatuloy ang masayang buhay ng dalawang clone.